So ito po sa nag-request ng float switch wiring. So ito basic lang muna, direct muna to sa magnetic contactor. So sa mga basic setup, ito yung ating sa refill po. So yung black yung ating common dyan. So blue yung ating blue at brown, saka normally open and normally close natin. So blue yung ating gagamitin kapag nagre-refill tayo papunta sa ating overhead tank. So ito yung coil ng ating magnetic contactor A1 and A2. Tapos kukonek lang natin yung blue dyan papunta sa ating A1. Pero dadaan natin yan sa overload relay na normally close NC. So yan po siya, number 95 at 96 po yan sa ating overload relay. So yan po, automatic na po siyang. So paano ka mag-compute ng mga load ng ating circuit breaker, especially sa mga single circuit breaker? So isa lang alang natin yung safety. Dapat meron tayong spare na kapasidad sa ating sirkito. So karaniwan po safety factor natin dyan is 80%. So 80% ng 20 amperes is 16 amperes. So dapat hindi tayo lalagpas sa 16 amperes yung ating total loads. So ito yung example natin. So yan po, halimbawa TV, ilaw, electric fan, rice cooker. So meron siyang total na 1210 watts. So paano natin malalaman yung total na amperahe dyan kung hindi ba siya lalagpas sa 16 amperes? So gagamitin natin yung power formula. So current is equal to power in watts divided by voltage. So yung ating nominal voltage sa Pilipinas is 230 volts sa single phase. So yan po. So power divided by voltage, so makukuha natin dyan is 5.2 amperes. So itong klase na load na to is kayang-kaya pa ng ating 16 amperes na allowable load sa ating 3 amperes na circuit breaker. Ito naman yung diagram natin para sa stop start po. So basic DOL o direct online. So meron siyang emergency stop. So pag press ng emergency stop po dyan ay hindi na po tayo pwedeng mag on and off. Yan. And so once sa normal condition, yan, meron din tayong indicator light para sa trip, stop and run na status ng ating motor. So yan po yung mga kulay at indicator. Meron na din po yung mga numbering para hindi po nakakalito kapag nag-wiring tayo. At standard naman po yan sa ating mga contactors. Yan, marami pong nagtatanong kung ilang amperahe ng circuit breaker sa isang 1 HP na aircon. So based po sa Philippine Electrical Code, yung FLC po niyan o full load current is 8 amperes. At ang computation po natin dyan is yung multiplier natin is hindi siya bababa sa 175 at hindi siya tataas sa 225%. So multiply lang natin yung FLC niya 8 times 175 at saka 225. So lalabas po niyan is 14 amps at saka 18 amps. So ibig sabihin po, basta't hindi lang mag-trip yung ating circuit breaker sa pinakababa na kanyang multiplier, ay pwede po natin gamitin. So 15 amperes pwede po yan, or 20 amperes. So bakit pwede yung 20 amperes? Kasi meron pong exemption. Kasi yung 20 amperes naman po is minimum po yan sa mga power loads. Is consider naman na power loads to ating yung 10 amperes naman po para sa ating wire size, yan po ay based sa computation. Pero yung gagamitin po natin is dapat yung tugma ng ating circuit breaker. So kung 20 amperes po yung ating circuit breaker, gamit po tayo ng 3.5. Kung 15 amperes yung circuit breaker natin, is gamit po tayo ng 2.0 mm squared.